pinakamalungkot na part ng buhay ko. Yung nawala yung kapatid ko, papa ko nawala. After ng papa ko nawala naman yung asawa ko. Parang nangyari sa amin is, I was the prodigal son and kumbaga sa yung forgiving father ang nangyayari. Kumbaga. Ano ang destiny na itinakda ng Diyos sa mag-asawa? Will they miss it or will they be able to fulfill it? Alamin sa The 700 Club Asia, #TSCA Destiny, susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Isang mapagpalang araw ang aming ipinaaabot sa inyong lahat. Saan mang panig ng mundo kayo naroon, nawa ay nasa payapa kayong kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan. Sa ating mga kababayan sa Israel, patuloy namin idinadalangin ang inyong kaligtasan. Kapit lang sa Panginoon, huwag bibitiw. We have an almighty, all-powerful God whose plans and destiny for us are the best. Sonja, masasabi mo ba na you are fulfilling what God has destined for your life? Wow, parang ang gandang Mabigat, tanong. no? Mabigat na tanong. So, spiritual. Oo nga but I do believe, no, that where I'm at in our current season in our life, I'm where God wants me in this season. It is not without challenges, but I could say yes, I am where God wants me. Kayo. That's amazing because I did not choose to be here. Meaning to say, when God called me in 2000 and between 2003 and 4, I was a reluctant person. I didn't say, yes, Lord, yes, Lord, kaagad. It took a while, but yet when you say yes, the graciousness of God assures you are right there in the center of His will. So I can't imagine myself anywhere else, and I don't know what I'll be doing. Kayo, masasabi nyo ba na ipinamumuhay nyo ang destiny ni Lord sa inyo? I-share nyo yan sa amin upang makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga viewers. Mag-log on sa cbnasia.org/mediacenter. Gamitin ang #TSCA Destiny. Sa una nating kwento, college sweethearts sina Ian at Irene. Subalit, pinaglayo ng tadhana. Ano ang nakalaang destiny sa kanila ni Lord? Panoorin natin ang kanilang kwento. Sa unang tingin, mukhang hindi na nga mapaghihiwalay sina Ian at Irene. Bago naging magkasintahan, naging magkaeskwela muna sila noong kolehiyo. Ano siya, tahimik siya eh. Bait. Siyempre nagkakabiruan, ganito, ganyan, ligawan, ganyan. Tapos eventually, ayun na nga, nilapitan ko. Yun, naging kami. That was 2003, July 2003. Pero matapos ang kanilang college graduation, sila'y nagkalayo dahil nag-migrate na ang pamilya ni Ian sa Canada. So ayun, natakot lang ako kasi nga lagi siyang wala. Lagi siyang sa phone calls lang, ganyan. So hindi kami masyadong nakikita, wala akong kasama, ganyan, wala akong nag-aatid sa akin, susundo, ganyan. Doon kami nahirapan sa time scheduling eh. Kasi at that time, nagtatrabaho din siya, may sarili siyang work schedule. Tapos ako may sarili akong work schedule. At eventually, nagkakabanggaan kami. Pag minsan, puyat, gusto mo magpahinga, di ka makapagpahinga. Siya naman, gising ka din para sa kanya. Minsan na nilang itinigil ang relasyon dahil sa mga hamon ng long-distance relationship. Pero isang araw, nagising na lamang si Ian at nasabing handa na siyang magpakasal. Taong 2009 nang bumisita si Ian sa Pilipinas upang magpakasal kay Irene. Dahil produkto ng isang broken home, pinangako ni Ian na hindi sila hahantong sa hiwalayan. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. Inakalang forever na ang kanilang pagsasama. Pero sa pagbabalik ni Ian sa Canada, naulit ang mga hamon sa kanilang relasyon. Lumaki yung aming differences, yung aming needs for each other.
may gusto siyang gawin sa buhay niya, may gusto akong gawin sa buhay ko. Naging ano siya, very demanding siya na gano'n. Kasi hindi niya nakikita yung life dito at that time, kung ano nangyayari and everything like that. Eventually, yung pride namin, yung ego namin is nanguna. Nanlamig kami sa isa't isa, and then hindi kami legally separated at that time, but we just go on our separate ways, and then we lost communication with each other. Doon nagdesisyon si Ian na tuluyang makipaghiwalay kay Irene. Pinakamalungkot na part ng buhay ko, yung nawala yung kapatid ko 13 years ago. Tapos yun nga, in 2012, papa ko nawala. After ng papa ko nawala naman yung asawa ko. That time na yun, wala rin akong trabaho. Wala akong ginagawa sa buhay ko. At the same time, wala siya. Wala akong suporta, wala akong pagmamahal. Wala ako sa sarili ko. Oh, abangan ang susunod. Parang, naku, magkabalikan ba sila? Anong mangyayari, no? Yeah, and it's also difficult kasi destiny is God's purpose for our lives. In His divine will, God has predetermined what we must become. The question is, can we miss God's destiny for our lives? It is possible, as we read in the Bible. Si King Saul was one of the many Bible characters who missed out on his destiny. He was appointed first king over Israel to deliver them from the bondage of the Philistines. Noong una, he walked with God. He walked in his divine destiny. But after winning battle after battle, Israel's enemies, he craved for human applause, for the approval of men. And pagkatapos nun, he made compromises that were against God's will, missing his destiny. Towards the end of his life, when he faced one of Israel's greatest military battles, God departed from him. The story of King Saul is in the book of 1 Samuel. Yes, napakalungkot talaga ng buhay niya. No? And isa pang malungkot na kwento ay yung kwento ni Samson. Also, of course, in the Bible. Kasi bago pa siya pinanganak, di ba sinabi ni Lord sa nanay niya na kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. At alam naman natin na maraming ginawa si Samson na talaga namang hindi kalugod-lugod sa Diyos. And unfortunately, nag-disobey siya kay God, right? Ang pinakahuli nga ay yung pagputol niya ng kanyang buhok. Pero syempre, unawain natin, and we really have to understand this, na yung strength ni Samson, di naman galing yung sa buhok niya. It really came from the power of the Holy Spirit, which departed from him, unfortunately. And of course, that story, we can read Samson's story sa Book of Judges in the Old Testament. You know, that is so true. Samson could have died an honorable man, but met such a horrific death in the hands of the Philistines. Sa kwento ni Ian at Irene, ma-miss din kaya nila ang destiny ni Lord sa kanila? Alamin natin sa aming pagbabalik. Huwag kayong aalis. 200,000 children are born each year with clubfoot worldwide. Ano po ko mag-speak, Lord, makalakad man lang. When Operation Blessing learned of this crucial need, they did not hesitate to say yes. Operation Blessing and Tibo Cure Hospital joined forces to provide a solution to this problem and help the children. There is a tried and effective system called the Ponseti method, a series of casting and wearing special boots without the need for major surgery. Pasalamat po ako kay God. Pangalawa, dito sa Tibo. Isa na din kayo, sir, Operation Blessing. Sana po marami pang mga bata na ganyan na matulungan ninyo po. There are so many more children waiting for our help. Thank you to all our faithful partners and supporters because you are making a difference in the lives of these precious children. If you're watching and you want to be part of what Operation Blessing is doing, please be a member of the 700 Club Asia and partner with us. Our contact details are on your screen. Papa ko nawala. After ng papa ko nawala naman yung asawa ko. That time na yun, wala rin akong trabaho.
wala akong ginagawa sa buhay ko. At the same time, wala siya. Wala akong suporta, wala akong pagmamahal. Wala ako sa sarili ko. Isa ng miyembro ng Kristiyanong simbahan noon si Irene, pero dala ng mga pagsubok, siya'y natangay papalayo sa Panginoon. Oo, nagtampo ko sa Panginoon kasi nga parang lahat na ng masasakit, ng mga bagay na hindi ko na-expect sa buhay ko, nangyayari sa akin. At that time talagang parang gumuho na yung mundo ko eh. Kasi siya lang yung mundo ko, asawa ko. Hanggang sa araw-araw na ako umiiyak, isang beses na lang ako makain sa isang araw. Bakit kaya, ano kayang kasalanan ko, ano kayang ginawa ko? Bigla na lang may bumulong sa akin. Kasi nalungkot nga ako noon, that time na yun eh. Nasa second floor ako noon. Sabi niya, alika, sabi niya, ako lang dumag-isa. Alika dito. Sabi niya, kunin mo yung gunting. Sabi niya, maghiwa ka. Sabi niya sa akin gano'n. Doon sa banyo. Sabi niya, ay wag muna, wait lang. Sabi niya, buksan mo muna yung bintana para marinig ka ng kapitbahay. Yung pintuan, binuksan ko yung pintuan, bintana. Kukunin ko na yung gunting. Tapos sabi ko, in Jesus name ko, umayo ka sa akin. Tapos tinapo ko yung gunting. At that time, gabi nun, nagbike ako. Tapos yun, punta na ako sa mama ko. Ginamit ng Panginoon ang kanyang ina at ang mga kasama sa simbahan para unti-unting makabangon si Irene at maging malalim muli sa pananampalataya. Higit sa lahat, ang salita ng Diyos ang kanyang naging sandigan. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, casting all your anxiety on Him and He cares for you. Kahit matagal nang wala silang komunikasyon ng asawa, nanatiling buhay ang pag-asa ni Irene na magkakabalikan sila ni Ian. Pinagbuti ni Irene ang kanyang sarili. Nag-aral siya ng Japanese language at kalaunan ay nabigyan ng pagkakataong magtrabaho sa Japan bilang isang baker. Sa kabilang banda, nakaramdam ng pangungulila si Ian. Dito siya kinatagpo ng Diyos. Nangusap sa kanya ang Panginoon na makipag-ayos sa asawa. Matapos ang 4 na taon ng kanilang paghihiwalay, nakipagkita si Ian kay Irene sa Japan. I have to return and fix it kasi at the very start of the relationship, we are already as one. Para nangyari sa amin is I was the prodigal son and kumbaga siya yung forgiving father ang nangyayari kumbaga. Parang nakita ko siya na siya pa din. Yung parang first time, yung parang nawala na lahat. Alam mo po yun, yung wow, ito na ba yung talagang sasabi kong true love? Sa kapatawarang ibinigay ng Diyos para sa kanila, pinadaloy din nila ang pagpapatawad at pag-ibig para sa isa't isa. Binigyan nila ng puwang ang Diyos sa kanilang pagsasama. Nagkabalikan kami ng 2017, we are already committing ourselves to have at least a small portion of devotion time. Eventually doon, yun ang gusto pa kita ng Panginoon na wala kayong ibang lulugaran, hindi mag-progress ang relationship ng marriage kung wala ang Panginoon sa gitna. Nang matapos ni Irene ang kanyang kontrata sa Japan, bumalik siya sa Pilipinas at inasikaso ang papeles patungong Canada. Patuloy nilang naranasan ang kabutihan ng Diyos. March 13, 2020, 4 na araw bago ipatupad ang lockdown sa Pilipinas dahil sa banta ng COVID-19, nakaalis si Irene papuntang Canada. Ngayong kapiling ang asawa, lalo pang pinatamis ng Panginoon ang kanilang pagsasama. So parang sa tagal-tagal, hindi ko siya nakasama. Ngayon lang, Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Kapag ganun tayo mag-focus. Marriage is a continuous output and input of forgiveness, acceptance, love, and restoration. Paulit-ulit yan. Amazing, Sonja. You can be apart even 4 years as long as both are willing to listen to God's voice. Yeah. Then His plan for them was, yung intention talaga ni Lord is to bring them back together as one. Kasi sabi nga ni Ian,
we were one flesh naman eh. Tama. Nakaka-amaze lang talaga when you allow God to do His thing, when you trust Him. And tama ka, kailangan both in obedience kay Lord. Parang nakakatuwa naman yung kwento nila. And you know, you can see the humor of God in this sense. They were apart for 4 years. They left 2 days after lockdown. They went to Canada. I'm sure they couldn't move around much kasi COVID yun. So they were stuck together, you know, for quite a while. And that's the goodness of God. God is the sovereign master of our faith, not ourselves. However, He has chosen to give us free will. We may choose to follow Him or disobey Him. The devil may try to thwart God's plans for our lives, but if we have a personal relationship with our Lord Jesus Christ, the devil will never succeed. Nakita natin yan sa kwento ni Irene. Tinukso siya ng dyablo na magpakamatay, subalit narinig ang boses ng banal na espiritu na kanyang sinunod. And alam niyo po, God's plan also includes a reward for those who trust in Him. Kasi nung magbalik si Irene sa Panginoon, nagsunod-sunod yung blessing and favor sa kanilang buhay ni Ian pareho. Fighting against the plan of God is pointless, as the Bible says in Proverbs 21:30 and 31. There is no wisdom, no insight, no plan that can succeed against the Lord. The horse is made ready for the day of battle, but victory rests with the Lord. Do you want to know God's destiny for your life? Then invite Him into your life. But first, you have to confess your sins. Then surrender everything to Him. Para siya na yung in charge. Surrender your life to Him. And if you want to do that, follow us in this simple prayer. Just say, Dear Jesus, no matter how hard I try to have a good plan and destiny for my life, yours ultimately is the best and most excellent plan and destiny for me. So, Lord, I confess now, I want that plan of yours for my life. So I come to you and I humble myself. And Lord, I ask for your forgiveness. Forgive me for the times that I did my own planning. I did not even pray. I did not even consult you. I tried to be in charge of my own destiny. Pero wala nangyari. But today, Lord, I choose to surrender. And I ask you to forgive me. And I just invite you now to be the Lord and Savior of my life, to be the God that will lead me in this journey, this destiny that you have ordained for my life. Thank you for loving me. Thank you for saving me. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. And right now, we want to take time to pray for those who need healing, may it be physical, spiritual, or emotional. And you know, even when Brother Peter was praying earlier, I felt like some of you may be watching and say, paano po yan? Na-miss ko na ang destiny ko. Na-miss ko yung magandang plano ng Panginoon. You know what? It's never too late. Because God is a God of second, third, fourth, 28, 100 chances. So if you're here and you're saying, I want to be brought back into that amazing plan of God for my life, allow me to pray for you, Lord. I repent, God, from disobeying you. Ilang beses ko na kayong sinuway, ilang beses akong hindi nakinig. Pero ngayon, Panginoon, patawarin ninyo ako. And today, I want to be at the center of your will, where it is the safest place to be. Lord, I pray for our kababayans right now who have joined in that prayer. I pray, Lord, that you will open their eyes to see, God, where you are leading them. Lord, you are the good shepherd, and you say in your word that you lead us in paths of righteousness. So thank you, Lord, for your grace that leads us. Panginoon, right now, we pray for healing for those who are sick. God, so many kids right now have been sick with the flu, and some end up in the hospital with pneumonia. Lord, we pray for healing for these kids and adults alike who are suffering from complications of the really intense flu. Lord, we thank you that you are our healer. Brother Peter. Yes, someone with an eye infection
on your right eye. The Lord is healing you from that infection. It's been bothering you for the last few days. The Lord says, I am your healer. Put your hope in me. There's also several people who have severe congestion. You've been coughing this whole week. You have colds, and there's just this feeling of being so uncomfortable because of the congestion. The Lord is clearing up your lungs this very moment. Receive your healing in the name of Jesus. There's also someone right now na napakasakit ang iyong pelvic area dahil na nagkaroon kayo ng slight accident. The Lord is just releasing His healing touch on your pelvic area, and the pain is just going away now. In Jesus' name, amen. Amen. Kung sumabay kayo sa aming dasal at naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos, balitaan nyo kami upang kapwa natin mapasalamatan at mapupurihan ang Panginoon. At kung tinanggap ninyo si Jesus sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, taglay nyo na ang pinakamahalagang destiny ng Panginoon sa inyong buhay, ang maituring niyang mga anak. At kayo ngayon ay tagapagmana na ng kanyang kaharian. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Tawagan nyo kami sa aming hotline 8737-0700. Pwede rin naman kayo makipag-chat sa amin. Maglagon lang sa cbnasia.org/mediacenter. At sa inyo naman mga social media accounts, gamitin ang hashtag TSCA Destiny. Kung mayroon kayong mga prayer requests or comments, nako, i-post nyo lang yan sa aming Facebook page, The 700 Club Asia. And to remain firm in your faith, whatever challenges you may face, we have this daily devotional Tanglao that will help you go through your difficult situations. Meron din itong audio version na iyong mapapakinggan anumang oras. You can also download it for free from the Google Play Store, Spotify, at Apple Podcast. Nung kinuha ko, nilabas ako sa bahay, hindi ko na-expect rin na bubuhayan nila ako kasi nakita ko sa sa alaga ko, pinatay walang kalaban-laban. Sa exclusive one-on-one interview ng Operation Blessing, ikwinento ni Jimmy Pacheco ang lahat ng kanyang naranasan sa kamay ng Hamas. Putukan doon sa sa mga kabilang bahay. Nag-iwan na lang ako ng message na bahala ka na sa mga anak natin, alagaan mo silang mabuti. Kung may makukuha man akong money dito, tabi mo, gamitin nyo sa future ng mga anak ko kako. Sabi pa nga nila sa akin kung ang sundalo ako nakatutok talaga dito sa ulo mo ang mga baril Ginawa pang automatic yung baril Talagang ginanon sa ko hanggang natapos Tapos nung natapos talagang parang nasa airplane na ako Minsan kapag wala nang supply ang gas pagkain namin sa kasi wang naman Yung ketsipita, talagang maghapon mo na yon. Pero hindi ko kinakain minsanan yon. Kapag tumunog lang yung sikmura ko, doon ako kukuha ng kaunti. Salty na yung, medyo may pagkasulti na yung tubig. Kaya wala kako kasi may story ako ng kidney kako Kapag dumumi ka, sasabihin mong magdudumi ka, bibigyan ka ng kaunting niya. Hindi ko ginagamit yun, binubulsa ko. Pagkain to ako. Kukuha po ako ng niya. Anuin ko po yun. Kasi nagmumoist yung mga semento. Didikit ko yun hanggang mabasa. Tissue po ang niya, diba? Oo. Didikit ko sa mga semento, sa mga pader-pader. Kasi nasa 40 meters ata ang lalim nun Hanggang mabasa yung tissue, kakainin ko na rin po yun. May laman na yung sikmura ko, may tubig pa rin yun. Paglilinisin ka sa loob ng tunnel, 7 shiro team, 7 toilet. Okay lang to ako kasi para sa amin naman to Kung mabaho na wala naman pagpupuntaan yung baho kasi tunnel yon. Nung una talagang ang first week, second week talaga doon ako sa kulungan. Nandun na yung CR ko. Parang ganyan sa kwarto, dyan na lang mo ilalapag yung foam. Nandyan na rin yung CR ko na open.
wala tayong magagawa, bilanggo tayo. Ang malaking kaisipan ko noon, bakit nila ako dinala dito? Parang yung utak mo papunta na sa pagkabaliw eh. Bakit nila ako dinala dito? Wala naman akong kasalanan. Saan ka humugot ng lakas? Sa mga anak ko po. Kaya naisipan kong kumain na ng mga toilet tissue na yan. Kasi para sa mga anak ko, tuka ko eh. Sabi ko sa Panginoon, 12 years old akong iniwan ng tatay ko. Huwag mong gawin sa akin, tuka ko. Buhayin mo ako, Panginoon kako. Willing akong mag-stay dito hanggang kako, kahit 10 taon basta buhayin mo ako kako. At makalipas ang mahigit 1 buwan, isa si Jimmy sa unang batch ng hostages na pinakawalan noong November 24. Kunin ko daw yung gamit ko. Kasi may plastic ako dun eh. Plastic talaga. Tapos ang laman, toothbrush. Tapos isang short at saka isang t-shirt. Na binigay nila? Binigay nila. Yun ang pinag-routine ko. Nung tapos na ako, sabi sa akin, kunin ko na daw yung matrix ko, tsaka unan ko. Lilipat ako sa ibang tunnel. Tapos kinabukasan, sabi sa amin, itapon na lahat daw yung matrix, yung foam namin na isa-isa. Tinapon namin sa isang lugar. Tapos, yun, pinalinis sa amin yung isang tunnel. Tapos nung sabi sa akin, mamayang alauna, mag-i-start na kaming maglakad. Kasi lalabas na daw kami. Doon na ako umiyak. Tapos nung nakita ko ng araw, lumabas na ako sa tunnel. Talagang, talagang lumuhod ako sa, pasalamat talaga ako sa Panginoon kasi nakita ko na naman ng araw eh. Nakasalingot ako ng magandang hangin eh. Sir, sabi mo, tinest ka physically and mentally. Bakit sa tingin mo okay ka? Saan nanggaling yung ganong lakas ng... Siguro sa unang-una sa Panginoon po, tsaka sa mga anak ko. Ang alam ko pa nga sa sarili ko, mas maganda pa nga yung utak ko kaysa yung before po ako dinala eh. Kasi sabi, hindi nila ako makakausap ng diretso yung mga kaibigan ko eh. Talagang pilosopo yung mga sagot ko eh. Sabi mo mas maayos pa? Bakit ganun yung naging... Kasi mas lalong nag-mature yung utak ko. Tumatag yung lahat po. Marami pa rin pangailangan eh. Talagang babalik po, isisecure ko yung mga anak ko eh. Kahit ito yung naranasan mo? Opo. Kasi ayaw ko pong maranasan yung mga anak ko, ang naranasan ko pagkabata ko hanggang ngayon. Unang-una po, nagpapasalamat po sa mga dasal nyo sa akin. Israel is not just a country steeped in history and tradition. It is a land with a divine destiny that sets it apart from any other nation on earth. It is God's land and has chosen the Israelites to be His people. The Bible tells us in the book of Deuteronomy, chapter 7, verse 6, the Lord your God has chosen you out of the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Gayon din naman, sinabi ng Diyos na pinili sila hindi dahil sa nakararami sila sa ibang bansa, manapay kakaunti lang sila. Ang sabi sa Biblia, pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Just as God has a plan and destiny for Israel, He also has set a divine destiny for you. You who have come to faith in Christ. We are considered His treasured possession, just as the Israelites are. He has a good destiny for all our lives. Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more! Ngayong Martes, paano ba makakatipid sa panregalo? alamin ang ABC tips ni Boris Joaquin. Paano nabitawan ni Jeric ang kanyang mga bisyo? Panoorin ang kanyang kwentong pagbabago. Paano naging world-class singer si Sheena gayong hindi siya mahilig kumanta? Sundan ang kanilang kwento na tiyak magpapameri ng Christmas mo. Paano ba magiging merry ang Christmas? Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.